Yan o, merong konting leak dito sa may ating drain plug. Kita ba? Ayan o. Actually kasi napunasan ko na eh, but then kuminsan nangyayari dito sa kinapapaladaan ko, pagka matagal na ito makikita ka ng tulo dito sa may dyan, sa may ground na yan. Although ngayon wala, but then ayan, kung makikita nyo basa siya oh. So meron ng konting tagas. Anyway, matagal na to eh, matagal nang may tagas sa ganito, kaya lang instead na remedyohan ko kaagad, tinis-tiis ko muna dahil hindi naman ganun kagrabe yung ano niya, yung leak niya, na in the sense na hindi naman makikita nagbabawas yung langis. So ngayon maasikaso na natin siya kasi time for change oil na rin. So eto nga pala, ayan, more than 2,000 ng naging difference based from my last change oil. Ang huling change oil ko is estimated 18,200 kilometers ang odo reading. Ngayon 20,200. So ayun, ginagamit ko nga palang ginagamit kong langis dito is fully synthetic, kaya okay lang sa akin na umabot siya ng 2,000 kilometers. Tapos every change oil ko nagpapalit ako ng oil filter. So yun, meron din akong vlogs dito sa channel ko about dun sa oil filter. So yun yung huli recently na na naging vlog ko before this. Ang ginagamit ko is lang, yung talagang pang Yamaha mismo, Yamaha YTX. So tara, mamaya bibili ako ng langis pagkatapos kong i-drain. Pero magde-drain muna tayo para para okay siya, at saka matagal-tagal nating i-drain para talagang masait siya. So let's go. So ito, nakabili na tayo ng langis. Yung gagamitin ko is itong speed metal. Nung huling change oil ko, ito rin yung ginamit ko eh. Fully synthetic siya, 10W40. Ang presyo niya is 320 speed metal. So ayan, mangyayari na nito, magkaka na tayo, magkuha na tayo, drain na tayo ng langis. So ayun, so let's go. Drain na muna natin para matanggal na yung maduming langis na kailangan palitan. Change oil proper na. So eto, hindi ko na pinakita ng ginamitan ko nitong wrench. Size 17 yung ginamit kong wrench kanina. Ginamitan ko ng wrench para lang luwagan tong drain plug. Ngayon hindi pa siya tumutulo kasi nandito pa yung drain plug, pero pwede lang kamayin. Eto, makikita nyo mukhang malinis pa naman, pero hindi yan yung sukatan eh. Mas maganda pa rin yung may schedule talaga na sinusunod based sa manual. So ayun, kaya actually hindi ko alam kung based sa manual tama yung ginagawa ko na every 2,000 or 2.5 pa nga yata ang ang nakalagay, pero ito ginagawa ko 2,000 dahil fully synthetic naman siya. So ayan, dinidrain ko na ng gusto, and then papakita ko yung kung makikita nyo, medyo na rin, marumi na rin talaga.
maitim na eh. So although dito lang naman within the city ko ginagamit, pero mas maganda pa rin nung inaalagaan natin yung motor natin para hindi naman siya, alam mo yun, doon pa rin nag-umpisa kasi yung mga sakit-sakit ng motor natin eh. Kumbaga parang tao lang din. Tayong mga tao, meron tayong mga nararamdamang sakit pagka tayo hindi nag-alaga ng ating sarili. So ganun din sa mga sasakyan natin. So ayan, ito nga pala yung tinanggal ko. Kung makikita nyo, ayan, yan yung tinanggal ko. Ito kasi yung parang ginawa ko pinaka-washer nito para hindi siya tumagas. Nung huling change oil ko, tinamad ako maggawa nito. Kaya ayun, nagkaroon siya ng konting leak. But then, ngayon gagawa ulit tayo nito. Aside dito sa talagang drain plug washer na hindi pa naman kupi o maayos pa naman. But then, inaalalayan ko pa rin ito para iwas loose thread sa ating crankcase. So, ayun. Habang hinihintay na ma-fully drain talaga tong ating langis sa ating makina, gagawin ko, gagawa na ako nito. Alright. So, tara. So, ito, ganitong klaseng ano lang. Ganitong klaseng karton lang gagamitin natin. Kakat natin siya, gagawin natin parang washer dito, pero mas malaki at saka mas masikip dito. So meron akong may video ako dito sa aking channel nito, may full video kung paano ako gumawa ng ganyan. Dito sa ating video ngayon hindi ko napapakita siya, but then hindi inaano lang natin, kumbaga ini-instruct na lang natin o kaya pinapakita na lang natin kung paano yung remedyo regarding dun sa leakage na yun. So yun, ikakat ko na itong karton para gawing washer nito. Ito na, nakagawa na tayo ng washer out of cardboard. So yan yung magiging remedyo ko para hindi siya mag-leak. Yung iba ang ginagawa nila teflon tape daw. Yun, pwede rin yun. Yun yung pinaka basic na gamit pagdating sa mga leak na ganito eh. Kaya lang ang inaalala ko sa teflon, hindi ako sure kung gaano siya ka-heat resistant. Kaya better na itong karton ang ginamit ko para ayun nga, kahit nang puminit yung makina, saka yun na nasubukan ko na kasi na ito ang ginamit ko, which is okay naman siya. Kaya ito na rin yung lagi kong ginagawa. Nagkaroon pa rin ako ng lesson learned from my last na change oil kasi tinamad akong gumawa nito. Kaya ayun, nagkaroon tuloy siya ng leak. So yan, gawa ulit tayo nyan, hoping na magiging okay na. So next, ito na gagawin natin, or ginawa na natin, tinanggal na natin tong cover nitong oil filter. So ayan, meron nga pala siyang tatlong bolts. Ito yung nasa ilalim, yung pinakamahaba, then itong dalawang mas mahigsi. So ayan, makikita mo nandito yung itong oil filter nya. So tatanggalin natin siya. Ayan, then that's it. Ayan yung itsura ng loob. So yan ang itsura ng lagayan natin ng oil filter. Then ito naman yung oil filter natin, napakarumi. So nasala niya talaga, nasala niya yung mga dumi ng makina.
Kaya advisable din talaga na as much as possible every change oil, magpalit na ng oil filter. Although kung babasahin nyo yung manual ng ating YTX, ang sabi sa manual ng YTX natin, every other change oil. But then kung kaya naman ng budget para mas maalagaan natin loob ng makina, every change oil na lang gawin natin pagpalit ng oil filter para hindi useless yung pag-change oil natin. Kasi useless din para sa akin useless na nag-change oil ka tapos hindi mo rin naman pinalitan yung oil filter. So yung mga deposits o yung mga dumi na naiwan sa loob ng oil filter, magsi-circulate din lang habang nagsi-circulate yung langis. So ayan, after this papalitan na natin ang bagong oil filter. Ito na yung papalit natin, yung original ng YTX from Yamaha mismo. Then after this kakarga na tayo ng langis. Ayan, kinabit na natin yung drain plug. So there, make sure na huwag naman masyado mahigpit kasi baka ma-loose thread yung drain plug. Tamang higpit lang na in the sense na hindi siya tatagas. But then yun nga kasi nagiging niyan, nalulose thread yung mga nasosobrahan ng higpit dahil may tamang torque lang sana yan And same way is with this yung ating cover nitong itong ating cover ng oil filter. Ayan, dinagay na rin natin. And then ganun din yung higpit nga, alalay lang just to make sure lang na hindi siya tatagas. Then hanggat maaari tapat-tapat yung pag-higpit, wag yung hinigpitan mo doon ng gusto, iniwan mo yan, saka ka maghahabol ng higpit dito, saka ka maghahabol doon. Yun din yung isa nakakakos ng loose thread kaya konting higpit, tapos hihigpitan mo ulit ng maigi to, hihigpitan ng maigi. Kumbaga babalansehin mo lang. Yun, in that way makakaiwas tayo sa loose thread, saka magiging pantay yung fit ng ating o-ring dito. So ito, bubuksan na natin tong kanyang dipstick and then magkakarga na tayo ng oil. By the way, sa pagkarga nga pala ng oil, makikita nyo meron tong marker. So ayan, yung marker niya minimum and maximum. So just good enough na nandito sa yung nakikita nyo dalawang guhit na yan, sa pagitan yan, okay na yung oil nyo. Huwag nyo lang dagdagan kasi okay lang din naman umabot dito sa pangalawang guhit, pero huwag lang lalampas dyan kasi masasobra naman sa langis, mahihirapan din yung makina. So good enough na lang na in between itong dalawang linya na to. So that's it. Ganun lang. So far, check natin later pagka patagalin muna natin. Pagka nagdagay na tayo ng oil, patagalin natin ng konti, saka natin sisilipin ulit yung drain plug kung magkakaroon siya ng leakage. Ayun, nakapagkarga na tayo ng langis. So far, checking on some leaks pero wala naman tayong nakikita. So I guess goods, everything is good. Ayan, kung makikita nyo, wala namang namamasa dito sa drain plug. So I guess okay na to. Ayan, ayan, walang leak. Even dito sa cover ng oil filter, wala naman ako nakikitang leak. So all goods na siya. So ganun lang. Sana meron na naman ako na-share na kaalaman sa mga YTX users na yun, hindi na kailangan gumastos pa, or basta ang importante, alagaan natin ang ating motor para alagaan niya rin tayo. Maraming salamat.